Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po, may order po tayong kakanin. Samahan nyo akong gumawa ng ube puto flan. Tara, umpisa na natin! Ang una natin gagawin ay maghihiwalay tayo ng 4 na egg yolks. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay din tayo ng 1 whole egg. Maglalagay tayo ng 1 can ng condensed milk. Sa ating mixing bowl, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch, 1 teaspoon ng egg yellow food color, 2 tablespoon ng water, and then mix. Kung gusto nyo pong mas matigas yung ating flan, pwede pa po kayo mag-add ng cornstarch. Lalagay na natin yung cornstarch mixture. And then mix. At habang naghahalo po tayo ng ating flan, pwede po bang maglambing? Paki-like naman po ng aming page. Maraming salamat! Isasala po natin ang ating flan para maging firm po ito. Maglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng vanilla sa ating flan mixture. At atin po itong imimix. Pwede po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Gagawa naman po tayo ng puto butter. Gagamit po tayo ng 1 can ng condensed milk. Ube po yung flavor nito. 3 medium egg. 1/2 cup ng spring oil, 1 tablespoon ng vanilla, 1 teaspoon ng iodized salt, 4 tablespoon ng baking powder, 1 cup and 1/2 cup ng washed sugar. And then mix. Maglalagay din po tayo ng 2 cups and 1/4 cup ng water. Kaya po ganyan ang kulay ng ating water, sinimot ko po yung ating condensed milk. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Gagamit po tayo ng 1/2 kilo ng cake flour. And then mix. Tips lang po, dapat po hindi natin ito i-overmix para hindi po tumigas ang ating puto. Mag-a-add po tayo ng 1 teaspoon violet food color. Isasala po natin ang ating puto butter para po mawala yung buo-buo.
Ito na po ang ating puto butter. Isasalin po natin ang ating puto butter sa squeeze bottle para po mas madali natin itong ilagay sa ating puto molder at malesen yung mga tapon. Ayan, nagpakulo na tayo ng ating tubig. Yung pandan po, optional lang naman yan. Ito po yung ating puto molder na medium. Ginrease na rin po natin ito para hindi dumikit yung ating puto flan. Mag-start na po tayong magluto ng ating flan. One half tablespoon po yung gamit nating takalan. Isasalang po natin ito sa mahinang apoy for 5 minutes. Kung napapansin nyo po na hindi ako naglalagay ng cloth sa ating takip ng steamer, kasi po pa-triangle naman ito. At eto na po ang flan ng ating puto. Tips lang po, kapag ang takip ng inyong steamer ay hindi triangle, kailangan nyo pong maglagay ng cloth sa takip nito para yung moist hindi po mapupunta sa puto molder. Maglalagay na po tayo ng ating ube puto butter. Hindi po natin ito masyado pupunuin kasi po aalsa pa ito. Para po sa mga nagtatanong kung madali lang po gumawa ng puto, madali lang kung ito ay alam mo na, no? Kailangan lang kasi ito ng tiyaga, pasensya. Kasi yung pagpuputo po, hindi ko naman po ito agad-agad natutunan. Talaga pong inaral ko lang yung tamang timing. Lalo na kailangan kasi ito ng babantayan mo yung oras, 'di ba, sa pagluluto. So yun po, tiyagaan lang talaga. 10 minutes ko po itong isinalang sa medium heat. At eto na ang ating ube puto flan. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Eto na po ang ating ube puto flan. Ita-transfer na natin ito sa medium na bilao or size 14. Bali po naglagay lang tayo ng foil. Tapos continuous lang po yung pagluluto natin hanggang sa maubos na natin yung ating butter at yung flan mixture. Ito na po ang ating ube puto flan. Bali po nakagawa tayo ng 62 pieces. Tapos may natira pa po, ang ginawa ko, natira na puto butter. Ginawa ko na lang puto cheese para pang merienda ng aking mga anak. Thank you for watching. God bless.